Magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan natin ang tungkol sa paano kung isang araw ay may magsabi sa na meron ka na lang 6 na buwan or 9 na buwan bago mamatay. O nandito po si Fiorante kasama natin at pag-uusapan natin ang medyo sensitibong topic na ito. Siyempre kung ako'y nasa kalagayan tao na marinig kung ako man ay pasyente o miyembro ng pamilya ng pasyente, isang napakabigat na balita, blanko, bigat, mararamdaman, kapag-isip, ay unang mararamdaman. Ako naman sakaling although siyempre mahirap, madalas nating madaling sabihin, pero mahirap kapag ikaw yung nasa sitwasyon na gano'n. Pero gano'n pa man, maraming mga sitwasyon sa buhay natin na bigla na lang darating na hindi natin gusto. At madalas siyempre masakit, hindi natin matanggap ang mga gano'ng sitwasyon kasi meron tayong ine-expect, yung narinig natin ay taliwas dun sa ine-expect. Kuntinahin lang natin ng konti kasi kadalasan sa atin ayaw nating pag-usapan na kamatayan. Kasi ako ang practice ko, especially kapag nakakaranas ako ng matinding sakit, ang lagi kong sinasabi sa sarili ko, handa na ba akong mamatay? At kapag yun ang nagiging tanong ko sa sarili ko, balik ako dun sa ano bang ginagawa ko sa buhay? Kung sakali bang mangyari yun ngayon, sakali bang mamatay ako ngayon, handa na ba talaga ako? So madalas yun yung nangyayari sa akin at dahil nga dun sa ganong practice na ginagawa ko, lagi akong napupunta dun sa paggawa ng mga bagay na hindi ko pagsisisihan. S ang tawag nila dun ay mindful living, terminolohiya para sa gano'n. Pero parang sa akin is yun yung mas magaan at mas magandang paghahanda lagi sa buhay. Kasi hindi naman talaga natin alam kung kailan tayo mamamatay. Walang nakakaalam kung kailan tayo kukunin kahit nga yung mga tao na binigyan na ng taning, may mga nakakausap ako na nabuhay pa matagal. At hindi natin puwedeng sabihin na porket may sakit ka, puwede mamatay ka agad. Yung iba nagtatagal pa talaga yung buhay. So, 'di natin alam yung buhay, masyado siyang unpredictable. Ang puwede na lang nating magawa is kung ano yung puwede nating magawa sa araw-araw. Medyo na-struck ako sa iyo dahil sa sinabi mo dahil nakapagsasalita ka sa ganyang level na hango sa karanasan mo. Siguro may mga pagkakataon sa buhay mo na dumadanas ka ng matinding sakit, sakit sa katawan, sugat, to the point na para sa iyo parang kamatayan na yun at napapaisip ka. Buti ka pa nasasabi mo yon sa mga ganoong pagkakataon na parang paghahanda sa kamatayan. Ang masasabi ko na sa personal kong buhay, hindi naman gano'n na parang mapapaisip ka tungkol sa kamatayan. Pero kung babalikan ko lang nung ako ay high school, meron kaming tinatawag na monthly exercise for a happy death.
Kung sa araw na yun, usually araw ng Biyernes, ah, ibabalik namin lahat ng hinira mo, kinuha. Kung may konting utang, bayaran mo sa mga kaibigan o kaklase mo. Ayusin mo yung gamit mo sa kwarto, mga libro mo. Meron kami pagkakataong mangumpisal, magdasal. Huli-hulihan meron dong prayer for a happy death, exercise for a happy death. So may litanya na dinidescribe doon yung mga huling sandali mo na ikaw ay naghihingalo, anong nararamdaman mo sa katawan mo, yung kamay mo parang nanlalamig, naninigas, yung nagpapawis ka, bumabagabag yung isip mo ng maraming bagay, no? Pero parang ikaw ay nagdadasal na kaawaan ka ng Diyos, marahil pakalmahin ka. So yun yung experience ko lang na ngayon na kinekwento mo yan, na-encounter ng mga taong malapit ng mamatay o nasa doon ko lang napagtatanto na maswerte pa pala ako na nagbigyan ako ng pagkakataon na magawa yun in the past, na ngayon kung babalikan ko, mahalaga yung ganoong practices para pakalmahin yung isip natin, yung kalooban natin mas handa dahil externally parang inihahanda ka. So, it's a good reminder for me na maghanda. Dumating man yung yugto na yun. So, yun lang yung mai-share ko at this point. And even sa Bible, ang alam ko yung interpretation ko na sinasabi ni Kristo, dapat lagi tayong handa. Hindi natin alam kung kailan darating yung panahon. Kaya kailangan lagi tayong handa. Hindi ko rin alam bakit ganito yung perspective ko. Pero in a way, nakakatulong siya sa akin, especially kung nakakaranas ka ng matinding karamdaman or sakit. Either sakit sa katawan, sakit sa kalooban, mga bagay na hindi matanggap. Kasi totoo lang, dalawa lang naman yung choice natin, 'di ba? Tanggapin, totohanan, or hindi tanggapin. So, kapag tinanggap natin, syempre, pag tinanggap natin yung isang bagay, ang una nating gagawin is pagminilayan natin. Ano ba yung current na situation, yung situation natin, or ng tao na binigyan ng taning, or kung ikaw man yun, syempre papaisip ka. Yung mga taong nasa paligid mo, yung pamilya mo na umaasa sa'yo, sa iisipin mo yan, at titingnan mo yung anong pwede mong gawin habang may oras ka pa. And kung di mo naman tanggapin yung sitwasyon, gagawa ka ng paraan. So, ito naman ay base dun kung sakali, kung may sakit. So, kumuha ka ng second opinion. Or parang ganon. Dalawa lang naman yung choice. Sa akin kasi, maraming nangyayari sa buhay natin na minsan hindi na natin binibigyan ng panahon para pagnilayan. Kasi kung tutuusin, ang nangyari ngayon is just the result of our minds from the past. And kung ano man ang mangyayari in the future, yung kung anong meron or nasa isip natin ngayon, kung ano yung ginagawa natin ngayon. So, it's just a matter of being present now para magkaroon ng change or traction dun sa mangyayari in the future. And if ever man dumating sa punto na matanggap natin na tayo'y mamamatay na at meron tayong mga iiwanan na mga tao na possible na mahirap mabitawan,
possible din na umaasa sa atin. Siguro, ang magandang unang gawin sa tingin ko is magpasalamat. Magpasalamat sa buhay na ibinigay. Sabihin natin maiksi man siya, kumbaga kung magsisimula tayo dun sa gratitude, sa pagpapasalamat sa maiksing panahon na nakasama natin yung mahal natin sa buhay or tayo nagkaroon ng buhay. Hindi man naging perbekto pero sigurado ako may mga times na masaya, meron ding siyempreng times na malungkot. Tas after reflecting dun sa pagpapasalamat ay I think susunod dun is mas maa-appreciate natin kung ano yung meron tayo ngayon. And by that time, mas makakaisip tayo ng mga paraan o anong pwede nang gawin kung gano'n ang sitwasyon. Tama yung sinabi mo na magpasalamat, bagamat siguro sa totoong sitwasyon, it will take time, days, might some days, a week, para humuba yung matinding damdamin, mabigat na damdamin o kaguluhan ng isip. Which is natural lang kasi yun eh. Pero darating din sa punto na hindi rin kailangang patagalin yung ganoong sitwasyon na parang nagmumukmo, nalulungkot. Darating din yung panahon na kailangan tumigil na rin yung ganoong pagmumukmo o kabigatan. Sana makita ko natin sa sarili na I make a choice. And that one option of that choice is, yes, maganda yung sinabi mo, magpasalamat. Kumbaga, bigkasin sa bibig ko o mga sitwasyon na gusto nating ipagpasalamat. At ang taong nagpapasalamat ay unti-unting nagkakaroon ng kasiyahan sa loob. So, yun yung parang naisip ko habang nagbabahagi ka na it will take time. Tayo mga nagsasalita, madaling sabihin. Pero yung taong nasa sitwasyon, medyo affected pa sila eh. Pero paalala lang sa ating lahat na dadating din sana sa punto na wag na natin pahabain yung paghihirap o yung kabigatan. It reach a point na make a decision gradually to change maybe the emotions into one of being thankful, gratitude, magpasalamat. Ang iduduktong ko, bukod sa pagpapasalamat ay paghingi ng tawad. Humingi ng tawad sa mga nasama natin, salita, sa kilos, marami. Dahil sa paghingi ng tawad, mas nagiging magaan. Kalooban, nagiging klaro ang kaisipan. So, ang pagpapasalamat at ang paghingi ng tawad ay aring bulaklak ating puso. Magandang meron tayo. Sa gitna ng mga damdamin na nararanasan natin o pinagdadaanan, mapunta tayo sa pagpapasalamat o paghingi ng tawad. Pagpapatawad ng ibang tao o paghingi ng tawad sa iba. Sinabi mo yung pagpapatawad, naalala ko 2024 kung saan naranasan ko bingit ng kamatayan. Ang buhay ko ay nasa bingit ng kamatayan. Ang una kong naramdaman, syempre lungkot. Lungkot na mamatay at hindi magawa yung mga gusto ko pang gawin. Pero no time na tinanggap ko, posible mangyari, mamatay ako. Nandun na nga yung sinasabi mo na paghingi ng tawad.
unang paghingi ko ng tawad ay humingi ako ng tawad sa sarili ko. Kasi napabayaan ko yung sarili ko sa kagustuhan na tumulong, maglingkod sa iba, or gawin yung mga sa tingin ko makakatulong sa akin at sa ibang tao. Napabayaan ko yung aking sarili. And sumunod dun yung mga tao. Meron ako, sabihin nating hinanakit or sama ng loob. Nung una medyo mahirap siya kasi parang, paano ko ba 'to sasabihin? Pero dahil nga sa, ah, alam ko na parang wala na akong ibang panahon na gawin yon, kailangan ko na siyang gawin. So, sa isa, kinausap ko yung mga tao na parang meron akong hinanakit or galit, anything. Kinausap ko sila na ganito, naintindihan naman nila yun at humingi ako ng tawad dahil may mga nasabi ako na hindi nila nagustuhan. Magaan yun sa akin, sa paglalakbay ko sa aking kalusugan. Hindi na mabigat or hindi na masyadong mabigat yung ideya na mamatay. Kasi pag pag nandun yung idea na pagkamatay, yung parang iisipin mo yung mga tao na kaaway mo, mga bagay na hindi mo nagawa. So, wala nang gano'n kasi ginawa. Kaya naging magaan, naging maluwag kalooban ko. Ayun, paghingi ng tawad ay isa sa mga bagay na imbitasyon para sa atin. Meron pa tayong oras, sandali na kausap yung mga taong mahal natin sa buhay, makahingi tayo ng tawad. Mas maganda. Minsan, tayo lang nagpapahirap sa sarili natin. Kasi may mga bagay na kailangan lang natin gawin ay magmahal. Pero minsan parang 'pag masyado pa tayong malakas, gusto natin yung pagmamahal na based on our own conditions. So, pairalin lang natin yung lahat. Ang Diyos naman laging nakagabay sa atin at lagi siyang may plano para sa atin na mas maganda. Hindi man natin alam ngayon kasi hindi naman natin alam yung mangyayari in the future. Pero it's also an assurance everything will be okay. Lagi ko ngang sinasabi, 40 years na akong nabubuhay at sa loob ng 40 years hindi naman ako pinabayaan. So, ba't pa ako magda-doubt hindi magiging maganda yung future? Diba? Ikaw ay meron bang pagkakataon sa buhay mo na pinabayaan ka ng Diyos? Tapak na buhay pa ako ngayon, pruweba yun na hindi ako pinabayaan. Bagamat maaaring sabihin ko din sa sarili ko ay pagkukulang ko ay may aware at pagpasalamat na merong Diyos na umaantabay, gumagabay sa atin hanggang sa ngayon. Yun lang siguro gusto kong paalala sa sarili. Be aware, be grateful. Out of that gratitude, what good can you do sa panahong meron ka pa dito sa mundong iba? Alam nilang malapit na kanilang panahon na yon. Maraming emosyon, maraming kaisipan, bagay ang papagapag sa ating Diyos. Continuously. At yun yung siguro lalo magpapabigat sa araw-araw nating natitirang buhay. Sabi natin na sana makuha natin yung dalawang bagay na pwedeng
makaahon tayo dun sa unti-unting lumulubog na yung pakiramdam natin. At ano yung dalawang bagay, sabi nga natin, kakayanan mo makapagpasalamat, yung makapagpatawad sa akin. Malaking bagay na yun para makaahon ka, magkaroon ka ng balance o stable na emosyon, kaisipan, para mas gumaganda yung mga natitira mo pa sandali. Dahil yung dalawang to, nagpapasalamat ka at nagpapatawad, hihingi ng tawad. Yun yung lutang sa iyo doon sa napakagulo sandali. Sana po ay kami ay makapagbigay ng tulong, di man pinansyal or di man pisikal, pero pinapaabot po namin ang panalangin para sa inyo. Nawa matagpuan ninyo ang katahimikan sa inyong puso habang kayo ay dumaranas ng mga ganitong sugatan. Dalangin din po namin na patatagin kayo ng Panginoon at na malagpasan niya ang bahay dito. Maraming salamat. Makaaasa kayo na araw-araw sa aking ng pananahimik na dinadasal ang mga tao dumadanas ng iba't ibang uri ng kahirapan. At still, sana sila maging malaya sa ganoong paghihirap sa kaisipan, sa kalooban, sa katawan man. Nandun lagi yung aking paghahangad, pagdarasal kayo, sila ay maging malaya, maging masaya. Maraming salamat.